611. Isang malaking pakiramdam ng kaginhawaan ang dumaan kay Dustin nang matapos niya ang sirang hanay ng natural na elemento. Higit pa rito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga magulang at sa kanyang kapatid dahil hinahanap na niya sila. Lumiko siya at humakbang pasulong. Kaagad na bumalik sa Karakoram Mountain tulad ng ginawa niya. Pagkatapos ay tumalon siya at sumisid pababa sa lupa. Sa mundo ng demonyo, 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop ang kumanta ng mga lumang kanta habang sumasayaw sila sa paligid ng masamang sanggol sa isang nakatutuwang ritual. Ang mga makukulay na watawat na naglalabas ng malademonyong aura ay umalingaw-ngaw sa hangin. Naka-cross-legged ang masamang sanggol sa altar. Ang marahas na evil energy na humahampas at sumipol sa paligid niya ng malakas. Naramdaman ni Dustin na ang masamang sanggol ay lumalakas sa pangalawa. Tinitigan niya ang sanggol. At naramdaman ng sanggol ang kanyang tingin. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at binalik ang tingin kay Dustin mula sa malayo. Swoosh! Isang napakalakas na puwersa ng kataas-taasang batas ng kaliwanagan ang bumaril mula sa mga mata ng masamang sanggol at dumating sa Dustin. Nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugad na parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang likuran. Maging ang kanyang kaluluwa ay nanlamig. Dahil sa gulat ay napaatras si Dustin. Hindi lang isang beses minisyon siya ng masamang sanggol. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumalik sa pagmumuni-muni. Ang mga galaw ng masamang sanggol ay hindi napapansin ng mga kabataang miyembro ng lahi ng hayop sa paligid. Nakaalerto silang lahat ngayon. At pinandilatan si Dustin na may mga dagger sa kanilang mga mata. Humph! Dustin! How dare you harass the evil baby? Binabalaan kita. Mas huwag mong isipin na maglaro ng kahit anong laro. Pagbabante ni Prince Ace. Walang magliligtas sa iyo kung aasarin mo ang masamang sanggol. Sabi ni Prince Beasley na may mapaglarong ngisi. Akala nilang dalawa ay sinusubukan ni Dustin na pigilan ang masamang sanggol na pumasok sa mundo. Maging ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay tumitig sa kanya na may nagbabala sa kanilang mga mata. Mag-ingat ka. Ang masamang sanggol ay hindi dapat istorbohin. Kung gumawa ka ng anumang katangahan, dudurugin kita hanggang sa walang anuman kundi pulbos. Sabi ng nagyayelong boses mula sa crowd ng Underworld. Bakit hindi mo ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka? Sagot ni Dustin bilang hamon. Tumango lang sina Prince Ace at Prince Beasley bilang tugon. Hindi siya pinansin at nagpatuloy sa kanilang ritual. Tumalikod si Dustin at pumasok sa banal na mundo. Dustin! Tuwang-tuwa sina Ingram at Tyrone sa nakita niya. Kumusta ang lahat sa banal na sanggol? Tanong ni Dustin. Habang nakatingin sa sanggol. It's going well. Everything is going well. Paniniguro ni Tyrone. Ang sarap pakinggan. Palapit na yata ng panahon para dumating ang banal na sanggol sa mundo. Sagot ni Dustin. Napansin niya na ang banal na sanggol ay nababalot ng napakalaking enerhiya at naglabas ng maliwanag na gintong liwanag. Lalong lumakas siya mula noong huling beses siyang nakita ni Dustin. Gayunpaman, naramdaman niya na ang banal na sanggol ay hindi pa rin kasing lakas ng masamang sanggol. Biglang, ang banal na sanggol, na nakaupo ng naka-cross-legged at nakapikit ang kanyang mga mata, ay nagmulat ng kanyang mga mata sa isang iglap, at bumaba ang tingin kay Dustin. Binigyan niya ng matamis na ngiti si Dustin habang nakatingin sa kanya. Bakit niya ginagawa iyon? Naguguluhang tanong ni Dustin. Ang masamang sanggol ay tumingin sa akin at ngayon ay gayon din ang banal na sanggol. Mukhang naaalala pa rin nila ako. Napaisip si Dustin sa sarili. Ipinagpalagay niya na parehong kabisado ng dalawang sanggol ang kanyang aura simula nang pumasok ang mga ito sa kanyang katawan. Dustin, nananaginip ba ako? Nginitian ka ba ng Divine Baby? Nagtatakang bulalas ni Ingram. Nagulat siya at ang iba pang naruroon sa kanilang nakita. Lalong lumalakas ang masamang sanggol na iyon. Naniniwala ako na malapit na siyang mapunta sa mundo. Nakasimangot na sabi ni Tyrone. Nakikita ko, lahat, ihanda ang inyong sarili sa mga darating.
Ang mga mula sa tatlong puwersa ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang kontrolin ang masamang sanggol. Mula nang ipanganak ang sanggol. Kapag nasa init na sila ng labanan sa isa't isa, hahanapin natin ang pinakamagandang pambungad at sasamantalahin natin ang pagkakataong makuha ang masamang sanggol. Sinabi ni Dustin sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Higit sa lahat, ihanda ang iyong magulong magic treasures. Array flag at iba pang lihim na kasanayan sa pagbubuklad ng palihim. Kapag dumating ang pagkakataon, gagamitin natin sila para salakayin ang masamang sanggol na iyon at subukang kontrolin siya. Ayon kay Master Parker, ang masamang sanggol ay matalino. Sa sandaling makaalis siya sa lugar na ito, maaaring samantalahin ng isang tao ang pagkakataon na maging kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang relasyon sa kanya. Sa ganoong paraan, makokontrol nila ang masamang sanggol sa kawalang hanggan. Nagpatuloy si Dustin. Kapag umalis siya sa altar, nangangahulugan ito na ang masamang sanggol ay opisyal na ipinanganak. Bago iyon, ang pisikal na katawan ng masamang sanggol ay hindi nakatakas sa altar. Isipin na lang ang pagbabagong ito bilang sinapupunan ng ina para sa masamang sanggol. Idinagdag niya. Paulit-ulit na sina Parker at Althea ang mga katotohanang ito bago sila nakarating dito. Nakuha ko. Tumango ang mga kasama niya. Pagkatapos ay nagbitiw si Dustin sa pag-upo. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagpapahinga sa banal na mundo. Pagkatapos ay inabot ng katahimikan ang mundo ng demonyo at ang banal na mundo. Walang ibang tunog ang maririnig. Maliban sa mga pag-awit ng 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop. Lumikha ito ng nakakatakot na kapaligiran. Tulad ng kalmado bago ang bagyo. Kamusta ka na, Dustin? Nasaan ka na ngayon? Ayos ka lang ba? Umabot sa tenga ni Dustin ang boses ng kanyang ina. Nako, halos nakalimutan ko na sila. Napagtanto ni Dustin. Inilipat niya ang kanyang katawan at nawala sa manipis na hangin. Pumasok sa kontinente na kanyang nilikha. Ito ay hindi kapani-paniwalang malawak, na sumasaklaw sa isang lugar na ilang milyong square miles. Sa loob ng kalawakan, sa isang kapatagan, nakatayo ang mga magulang at nakatatandang kapatid ni Dustin. Bumaba siya sa harap nila, na ikinagulat nila, Dustin, nandito ka pala, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng labis na kagalakan sa kanyang pamilya. Nang ipadala niya sila rito, sinabi niya sa kanila na manatili sa lugar na ito at pupunta siya sa kanila mamaya. Ano tayo ngayon? Dustin, paano tayo napunta dito? Nagtatakang tanong ng kapatid niya. Maraming tanong sa kanya ang pamilya niya. Ginawa ko ang lupaing ito. Nilikha ko ang kontinente sa ilalim ng iyong mga paa. Sagot ni Dustin na walang pinipigilang katotohanan. Hindi niya inisip na may dahilan para itago ang anumang bagay sa kanyang pamilya. Ano? Ginawa mo ang lugar na ito. Hindi ka naman gumagawa, di ba? Sila ay inaasahan na tulala. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Oo, nilikha ko ito gamit ang batas ng lupa. Kapag ang iyong cultivation base ay umunlad sa isang tiyak na antas, mauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, mahirap para sa akin na ipaliwanag ito sa iyo. Mula ngayon, mabubuhay ka sa mundong aking nilikha. Mariing sabi ni Dustin. So mananatili tayo dito at hindi na babalik sa Earth. Tanong ng nanay ni Dustin. Ang balitang ito ay natigilan silang lahat. Oo, dadalhin kita sa ibang mundo. Ang Earth ay malapit na sa katapusan ng panahon ng paglilinang. Kung mananatili ka doon, hindi ito magiging maganda para sa iyo. Kaya dadalhin kita sa mas magandang lugar. Sagot ni Dustin. Sige, kung ganoon, tama ka. Tumango ang kanyang ina bilang pagsang-ayon. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na isang araw ay aalis ako sa Earth. Ang pag-iwan sa lahat ng ganito ay isang malungkot na okasyon. Dustin, gusto naming bumalik at magkaroon ng magandang huling pagtingin sa Earth. Anunsyo ng kanyang ina. Well, sige na, sasama ako sayo. Walang ganang sumang-ayon si Dustin. Pero wala tayong masyadong oras. Maaari tayong manatili doon ng higit sa 2 araw.
Idinagdag niya, may kutob siyang ang masamang sanggol ay isisilang sa loob ng 3 araw. Pagkatapos sabihin iyon, nakipag-usap si Dustin kay Ingram at sa iba pa sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Pagkatapos noon, tumalon siya mula sa ilalim ng lupa sa ilang hakbang. Ang banal na mundo at ang mundo ng demonyo ay parehong sakop ng makapal na rune at maraming array. Tanging isang malakas na magsasaka na tulad ni Dustin ang malayang makapasok at makalabas. Bumalik muna tayo sa Peace County. Doon ako tumira ng higit sa kalahati ng buhay ko. Gusto ko munang bumalik doon. Pakiusap ng ina ni Dustin. Okay, let's go. Tumango si Dustin. Humakbang pabalik sa langit sa itaas ng Peace County kasama ang kanyang pamilya. Magkasama silang dumaong sa isang kalye. At tinanggap sila ng mataong kalye sa mga bisig nito. Nag-uusap ang pamilya habang naglalakad sila sa pamilyar na kalye. At naalala nila ang maraming magagandang alaala na ginawa nila noong naninirahan pa sila. Pagkatapos nito, gusto kong maglakbay sa mga sikat na bundok at ilog. Pati na rin sa mga turistang lungsod sa buong mundo. Sabi ni Chad, paano mo mabibisita ang napakaraming lugar? Hindi mo ba narinig mula kay Dustin na lalabas na ang masamang sanggol? At kailangang harapin ng Earth ang ganoong kritikal na sitwasyon. Gustuhin man ni Dustin na dalhin tayo doon. May mas importante siyang haharapin. Kaya hindi niya magawa. Sinaway ng ina ni Dustin si Chad. Haha, Mom! Hindi naman ako ganoon kahirap dahil may mga avatar ako. Nakangiting sabi ni Dustin. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay talagang nagbigay sa kanya ng ideya. Ay, tama. Hindi ko naman talaga kailangang samahan ang pamilya ko sa lahat ng oras. Ang isa sa aking mga avatar ay maaaring samahan sila saan man nila gustong pumunta. Habang ako ay nag-aalaga sa iba pang mga bagay. Iyan ay magiging kapaki-pakinabang sa dahil mayroon pa akong iba pang mahahalagang bagay na dapat gawin. At iyon ay ang pagbisita sa maalamat na 36 na sagradong lugar ng Taoismo. Habang ako ay nasa Spirit Mountain, sinabi sa akin ni Buddha Holy na ang pamana ng Triple Sect ay nasa 36 na sagradong lugar ng Taoism. Kaya kailangan kong puntahan silang lahat para maunawaan ito. At sa tingin ko ngayon na ang pinakamagandang oras para gawin iyon. Sa kasalukuyang lakas ni Dustin. Kahit isa sa kanyang mga avatar ay hindi magagapi sa mundong ito. Na maaaring matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa pagkatapos niyang iwan ang kanyang pamilya sa mga kamay ng kanyang avatar. Samantala, ang kanyang tunay na katawan ay pumailan lang sa hangin. Nakatayo pa rin sa ibabaw ng kanyang pamilya. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang at kapatid na lumipat na siya ng lugar gamit ang isang avatar. At hindi na siya kasama sa kanilang kumpanya. Whoosh! Gumawa ng pangalawang avatar si Dustin habang umaaligid siya sa ere. At ipinadala niya ang avatar na ito patungo sa Western Kingdom. Pupunta ito sa punong tanggapan ng Novel Court sa Western Kingdom para maghayganti sa kanila bilang kahalili niya. Kung tungkol sa pag-unawa sa mana ng Triple Sect, gagawin ko ito sa aking tunay na katawan. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos, ang kanyang tunay na katawan ay patungo sa silangan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang sagradong lugar, na lumulutang sa kalangitan sa itaas ng bundok malapit sa East Sea. Ang kuweba ay dapat na 34,000 talampakan ang taas at 3,000 milya ang circumference. Oo, sa tingin ko ito ang lugar na hinahanap ko. Bumagal si Dustin nang makita niya ang kuweba. At naramdaman niyang ito ang tamang lugar. Dumiretso siya sa harap ng kuweba. Ang esensya ng Earth Energy dito ay mayaman. Tulad ng isang obra maestra ng langit. Ito ay talagang magandang lugar para sa paglilinang. Siya ay lubos na namangha nang ilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang mapansing mabuti ang kanyang paligid. At mas lalo siyang nasasabik sa bawat sandali na lumilipas. Di nagtagal, nagkaroon siya ng breakthrough. This is definitely the place. I found it. Lumiwanag sa tuwa ang kanyang mukha. At tumakbo siya ng mabilis sa loob ng kuweba. Tila isang bata na may bagong laruan. Ang kuweba ay napakaliblib.
At isang natural na nabuong magic array ang makikita sa loob. Halos hindi makahanap ng paraan ang mga ordinaryong tao para makapasok dito. Naglalakad sa kailaliman ng kuweba. Biglang napagtanto ni Dustin na nagbabago ang tanawin sa kanyang harapan. At bumungad sa mismong mga mata niya ang isang mundong tila lumabas mula sa mga fairy tale. Ang mga sinag ng sikat ng araw ay nagniningning sa lugar, na nagbibigay ng gininto ang liwanag. Habang ang isang liwanag na ambon ay bumabalot sa lugar na may misteryo. Kung ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata at nakatuon sa kanyang pandinig, maririnig niya ang mga tunog ng maraming mapalad na ibon at hayop na naninirahan dito. Ang mga matataas na bundok ay lumutang sa himpapawid. Napapaligiran ng mga fairy clouds. Sa mga bundok na ito, maraming palasyo ang nakatayong matayog at mapagmataas. Ang siksik na espiritual na enerhiya ay naging fog at lumaganap sa banal na mundo. Hindi nakakagulat na ito ay itinuturing na isang Daoist ang sagradong lupain. Sincere na puri ni Dustin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at sinimulang intindihin ang lahat sa sagradong lugar na ito. Kasabay nito, ang isa sa kanyang mga avatar ay papalapit sa punong tanggapan ng Novel Court. Di nagtagal, lumapag ang avatar sa harap ng isang banal na templo sa Vantur. Magulo ang itsura ng lugar. At kakaunti lang ang tao sa paligid. Ang mga paminsan-minsang uwak ay kumakaway sa langit, na humiikbi ng malakas upang magulat ang mga nakikinig. Habang sila ay nakakatakot na nakatingin sa anumang gumagalaw. Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ng hukuman. Ito ay natural na lihim. Dahil isa itong cloak and dagger na uri ng sight. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay mahihirapang hanapin ito. Gayunpaman, alam ng avatar na narito ang punong tanggapan ng sekta. Haha, isang masasamang tawa ang pinakawalan ng avatar ni Dustin. Nang makarating ito sa harap ng lugar na ito, tumingin ito sa banal na token sa ibabaw ng templo. Ninisyon ito, bago ito pumasok ng may kumpiyansa. You infidel! How dare you trespass into the Novel Court's territory? Hindi nagtagal. Isang galit na boses ang lumabas sa lumang templo, na bumasag sa katahimikan. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, sumiklab ang ingay ng karahasan at labanan sa loob ng templo. Ang banal na liwanag ay sumikat sa kalangitan. Habang kumalat ang lumalakas na enerhiya, nanginginig ang buong templo na parang isang matinding lindol ang nangyayari. Kasabay nito, ang iba pang avatar ni Dustin ay naglalakbay sa buong mundo kasama ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na lalaki. Mula sa Peace County, binisita nila ang lahat ng sikat na magagandang lugar sa kanilang bansa. Ang mga bansa sa silangan. At pagkatapos ay sa ibang bansa. Sa lakas nito sa Divine Realm. Maaaring maabot ng avatar ni Dustin ang kahit saan sa Earth sa isang iglap. Gumawa din si Dustin ng isa pang avatar, na ipinadala niya sa banal na mundo sa ilalim ng Karakoram Mountain. Upang subaybayan ang lumalaking estado ng masamang sanggol at banal na sanggol. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Sa punong tanggapan ng Novel Court sa Vantur ng Western Kingdom. Isang maliit na mundo ang matatagpuan. Ang labasan ng maliit na mundong ito ay ang lumang sira-sirang templo na pinasukan ng avatar ni Dustin noon. Nang ito ay pumasok sa maliit na mundong ito, ito ay mahigpit na nilabanan ng mga miyembro ng Novel Court. Gayunpaman, ang kanilang pagtutol ay walang saysay. Maging ito ay ang pangunahing pari. Ang pari, isang wala, isang ordinaryong banal na kabalyero. O kahit isang hukbo na binubuo ng mga mababang antas na magsasaka. Ang avatar ay tinamaan lamang sila ng isang palad at itinapon sila. Ito ay tulad ng pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Sa wakas, nakilala ng avatar ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. At isang banal na token na nakasabit sa kanyang dibdib. Mahigpit na hawak ng matandang ito ang isang lumang kasulatan habang nakatitig sa avatar na may kakaibang ekspresyon. Malamig na tinitigan ng huli ang matanda at nagtanong. Ikaw ay dapat ang banal na pinuno ng henerasyong ito. Tama ba? Hindi ako makapaniwala na ang isang binhi ng taong iyon ay lumago sa napakataas na antas. Diyos!
Bakit mo pinagbigyan ang masamang Eastern infidel na ito at hinayaan siyang lumakas ng husto? Alam ng banal na pinuno na siya ay walang kalaban-laban. At maaari lamang siyang umiyak ng husto. Haha, ipapadala na kita para makipagkita sa Diyos mo. Ngumisi ang avatar. Iniunat ang isang daliri, at itinutok ito sa pagitan ng mga kilay ng lalaking nakaputing damit. Naramdaman ng banal na pinuno ang isang kakilakilabot na puwersa na dumaikit sa kanyang katawan ng mahigpit hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sa di kalayuan, ang mga natitirang pari, mga banal na kabalyero, mga madre, at mga mananampalataya ay nakamasid sa tagpong ito ng may takot. Maraming tao ang desperado na protektahan ang kanilang banal na pinuno. Kaya itinaas nila ang kanilang mga sandata at malapit nang itapon ang kanilang buhay ng walang ingat. Gayunpaman, hindi nila maabot ang avatar. Dahil pinatalbog sila ng hindi nakikitang pader ng enerhiya. Walang makalapit. Noong una, nilikha niya ang langit at lupa. Ang lupa ay walang laman at magulo. At ang kalaliman ay napuno ng walang anuman kundi kadiliman. Ang kanyang espiritu ay umaaligid sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya na dapat magkaroon ng liwanag. Sabay liwanag. Maganda ang liwanag. Kaya inihiwalay niya ang liwanag sa dilim. Pinangalanan niya ang liwanag at dilim. Iyon ang unang araw. Lahat ng isang biglaang. Ang banal na pinuno ay nagsimulang magbigkas ng isang bagay mula sa isang libro. Na umaawit ng kwento tulad ng isang mantra. Kaagad, ang luma at dilaw na kasulatan sa kanyang kamay. At ang banal na tanda sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumiwanag sa parehong oras. Pagkatapos, isang malakas at nakakatakot na aura ang dahan-daang tumago sa mundong ito. Ang lahat ng miyembro ng Novel Court ay nasa isang panatikong estado at sumigaw. Tingnan mo, ito ang pagpapakita ng himala ng Diyos. Oh, ano yun? Nagtataka. Itinaas ni Dustin ang ulo para tumingin sa langit. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Sa itaas, may isang nakabulag na figure na dahan-daang papalapit ng papalapit. Naglabas ito ng maliwanag na banal na ningning. At ito ay naging mas maliwanag sa kawalan sa bawat segundo. Isang grupong pinalamutian ng puting-puting pakpak ang nakapalibot sa figure. Maganda silang sumayaw sa paligid niya. Pagkatitig pa lang ni Dustin sa kanya, nalaman niya kaagad na galing siya sa kanlurang pinanggalingan. Mayroon siyang maitim na kayumangging singsing na umaakyat sa kanyang mga balikat at isang malaking balbas na halos nakatikip sa kanyang buong mukha. Nakasuot siya ng malinis na damit na pinalamutian ng gintong lelayan. Ngunit nanatiling hubad ang kanyang mga paa. Sa ibabaw ng kanyang ulo ay isang nakakabulag na maliwanag na halo. Pinipigilan ni Dustin ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Hindi niya maiwasang magulat, batay sa hitsura at pananamit ng lalaki. Tila siya ang Diyos na sinasamba ng Western Kingdom. Nagbigay siya ng nakakatakot na aura. Hindi mabilang na banal na ningning ang kumalat mula sa lalaki tulad ng nagniningning na araw. Kumalat ito kung saan-saan na parang nagmamadaling linisin ang buong mundo. Diyos, parusahan mo sana itong silang pag-anong. Ang mga tao mula sa Novel Court ay lumuhad sa harapan niya. Nagmamakaawa sila at nanalangin. Si Dustin naman ay nanatiling walang takot. Ngumisi siya, kumbaga, avatar lang ng Diyos ang imaheng ito ng lalaking nasa harapan niya. Hindi natakot si Dustin sa presensya ng nakakabulag na figurang ito. Kahit na ito ang tunay na Diyos na nakatayo sa kanyang harapan. Naabot niya ang antas ng banal na Diyos ng paglilinang. Pagkatapos ng lahat, umalis ka, utos ng figure sa isang nasusukat na tono. Hindi mo maaaring sirain ang mga kakayahan at gawain ng ating sekta. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nagbabanta ang lalaki kay Dustin. Nagtaas ng kilay si Dustin bilang ganti. Kailangan ko bang umalis dahil hiniling mo sa akin? Hindi ako schoolboy para utusan mo. Wala akong pakialam sa mga kasanayan at gawaing pinag-usapan ninyo. Dahil pinukaw ako ng mga tauhan mo. Dapat nilang bayaran. Masungit na sagot ni Dustin. How dare you talk to our God ng bastos? Hayaan parusahan ang pag-anong ito ng walang awa. Pahirapan mo siya. Mabilis na umatras ang banal na pinuno upang manatiling ligtas mula sa Dustin.
Sinumpa niya si Dustin nang malaman niyang hindi siya kayang saktan ng binata. Whoosh! Biglang umilo ang hangin. Inis na inis ni Dustin ang kanyang atensyon at naglunsad ng isang stream ng enerhiya. Ang hindi nakikitang enerhiya ay naging isang palad at sinampal ng malakas ang mukha ng banal na pinuno. Dahil sa epekto ng enerhiya ni Dustin, natapon ang pinuno ng ilang talampakan. Nalaglag ang mga piraso ng ngipin mula sa kanyang bibig. At ang kanyang mukha ay namamaga na parang kamatis. Aminin ko na sa nakalipas na ilang siglo. Maraming basto sa ating mga sekta ang naninira. Marami silang ginawang masama at pumatay ng maraming tao. Hindi ka man nakialam ngayon. May intensyon akong parusahan sila sa tamang panahon. May mungkahi ako, binata. Bibigyan kita ng banal na sandata mula sa ating sekta bilang kabayaran sa iyong mga problema. Huwag kang mag-alala. Paparusahan ko ang mga nagkasala sa iyo at palalayasin sila sa sekta. Kung gagawin ko ito, maaari bang ihinto mo ang paghahanap ng mali sa ating sekta? Matagal nang umiral ang sekta natin sa mundo. Sayang naman kung masisira at mapapawi. Nakipag-ayos ang umaaligid na kakaibang lalaki. Pakiramdam ni Dustin ay matalino ang taong ito. At alam niya kung gaano kalakas si Dustin. Kaya't alang-alang sa higit na kabutihan. Ang western figure na ito ay nagpasya na huwag magdulot ng away sa halip ay nagpasya na makipagkasundo sa kanya. Ano? Tama ba ang narinig ko? Nagulat ang lahat ng mga tao sa Novel Court. Nagpalitan sila ng mga nakakatuwang tingin sa isa't isa. Ang kanilang matayog na Diyos ay nakikipagkasundo sa mga pagano mula sa silangan para sa pakikipagkasundo at siya ay naging mapagpakumbaba. Nagsimula pang ang isipin ng mga miyembro ng Novel Court na nanaginip sila. Hindi ba't ang kanilang Diyos ay dapat na walang talo at sapat na makapangyarihan upang supilan at sugpuin ang lahat ng bagay sa mundo? Sa hitsura nito, tila iba ang katotohanan. Bigyan mo ako ng divine weapon ng sekta mo. Anong klaseng divine weapon yan? Isinalang-alang ni Dustin ang alok. Ngunit una, kailangan niyang malaman kung ano iyon. Tignan mo ta, ikinaway ng Diyos ang kanyang kamay. At isang puting token na kasing dalisay ng jade ang nahulog mula sa langit at dumapo sa harap ni Dustin. Ito ay isang banal na sandata na espesyal na ginagamit upang kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Mula ngayon, maaari mo na itong dalhin. Sa tuwing tatawagan o banggitin ng isang tao ang iyong pangalan, may tiyak na lakas ng pananampalataya na magtitipon patungo sa iyo at dadaloy sa iyong katawan. Kapag nakakuha ka ng sapat na kapangyarihan ng pananampalataya, maaari kang gumamit ng malakas na puwersa. Ang banal na sandata na ito ay ipinasa sa ating sekta mula pa noong unang panahon. Ito ay natatangi at medyo naiiba sa mga ordinaryong kayamanan ng mahika sa banal na antas para sa koleksyon ng kapangyarihan ng pananampalataya. Matiig ang paliwanag ng lalaki. Oh, mukhang promising ito. Naintriga. Hinawakan ni Dustin ang token sa kanyang kamay at pinagmasdan itong mabuti. Pakiramdam niya ay may mga misteryosong aura mula sa token na hindi niya matukoy ng tumpak. Kaya naniwala siya na walang ordinaryong magic treasure sa divine level ang maihahambing sa puting token. Tama ka. Napakatagal na ng sekta mo. Sayang naman kung sisirain ko. Tinatanggap ko ang alok na ito. Ililigtas ko ang iyong sekta sa lahat ng kaguluhang idinulot nila sa akin. Pero may isa pa akong kondisyon. Mula sa sandaling ito, ikaw na korte ng novel ay hindi dapat pahintulutang saktan ang mundo ng mag-asawa sa silangan. Naiintindihan mo ba? Kung maglakas loob kang gawin iyon muli, babalik ako at hindi magiging kasing kaaya-aya ko ngayon. Banta ni Dustin. Okay, may deal ka. Pumayag naman ang lalaki. Pagkatapos, pinarusahan niya ang isang grupo ng kanyang mga tao. Kahit na ang banal na pinuno ay pinatay sa lugar. Kahit na ang banal na pinuno ay nagtamasa ng mataas na katayuan sa loob ng sekta. Siya ay isang tagapagsalita lamang. Kung ang Diyos ay nakaramdam ng hindi nasisiyahan sa kanya, maaari siyang magtalaga ng ibang tao upang kunin ang posisyon anumang oras. Siyempre, hindi interesado si Dustin sa mga panloob na gawain ng Novel Court. Matapos makitang tinupad ng lalaki ang kanyang pangako,
Umalis siya sa punong tanggapan ng sekta at bumalik sa silangan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, binisita ng tunay na katawan ni Dustin ang lahat ng 36 na sagradong lugar ng Daoist. Naintindihan at nakolekta niya ang mga lihim na kasanayan at mga formula na naiwan doon. Marami siyang nakuha at natutunan. Sa bawat lugar na kanyang binisita, marami siyang nakuhang kaalaman at kasanayan mula sa Triple Sect. Natagpuan sila ni Dustin sa iba't ibang at hindi pangkaraniwang mga lugar na kaukit sa kawalan. Nakaukit sa isang sinaunang may batik-batik na pader na bato. Nakatago sa isang gamit na bagay. O nakatago sa isang maalikabok na estatwa. Sa kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Matalas na nakikita at nakuha ni Dustin ang mga aura ng mahalagang pamana sa bawat sagradong lugar. Sa bandang huli, inayos at naisa-isa niya ang lahat ng pamana na nakuha niya sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Nakaipon siya ng maraming kumpletong lihim na kasanayan at mahiwagang mga formula. Siyempre, ang ilan sa kanila ay hindi kumpleto. Triple Avatar Skill. Sa wakas nakuha ko na ang kumpletong bersyon ng Triple Avatar Skill. Matapos ayusin at ay sumarize ang lahat ng mga materyales, sumigaw si Dustin sa sobrang tuwa. May isa pang kasulatan na tanging nagpapaliwanag sa panimula sa vital energy circulation. Hindi napigilan ni Dustin ang excitement. Ang mga bagay na ito ay mahalaga sa kanya. May isang banal na kasulatan tungkol sa prinsipyo ng pilosopiya. Dapat kong pag-aralan itong mabuti kapag may oras ako. Tuwang-tuwa si Dustin dahil ang kanyang ani ay lampas sa kanyang imahinasyon. Tinansya niya na nakuha niya ang hindi bababa sa kalahati ng mga lihim na kasanayan at formula ng Triple Sect. Ayon kay Peterson, ang Triple Sect ay may sinaunang pinagmulan. At ang mga kasanayan at formula sa loob nito ay naipasa na sa loob ng maraming panahon. Ang kasaysayan nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa simula ng panahon na ang lahat ay nasa kaguluhan. Kaya, hindi maikikaila na ang mga lihim na kasanayan at formula sa loob ng Triple Sect ay talagang nakakatakot. Si Dustin ay malalim na nakatuon sa pagsusuri sa kanyang pagnakawan. Nang biglang may naramdaman siyang kakaiba. Nagdilim ang mukha niya. Pinagmasdan niya ang paligid na may nag-aalalang ekspresyon. May nangyari sa masamang sanggol. Malapit na siyang ipanganak. Isip na bulalas ni Dustin. Naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagrally siya ng kanyang puwersa at nagbigay ng utos sa Avatar na kasama ng kanyang mga magulang at kuya. Gaya ng utos ni Dustin. Dinala ng Avatar ang kanyang pamilya sa langit. Dumating din ang Avatar na bumalik mula sa punong tanggapan ng Novel Court para sumali sa isa pang Avatar. Nagkita ang dalawang Avatar at naghintay sa pagdating ni Dustin. Ang kanyang tunay na katawan ay sumugod din patungo sa kanila sa bilis ng kidlat. Ang mga Avatar ay sumanib sa tunay na katawan ni Dustin sa sandaling lumitaw siya. Pagkatapos, dinala ni Dustin ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid sa kontinente na kanyang nilikha. Siyempre, alam ng pamilya ni Dustin ang nangyari kaya tumahimik na lang sila. Ang masamang sanggol ay darating sa mundong ito. Hindi ba? Bulong ni Dustin sa sarili. Sinuri niya ang ilalim ng Karakoram Mountain. Tumagos ang kanyang tingin sa lupa. Doon, nakita niya ang masamang sanggol sa mundo ng demonyo. Labis na nag-aalala si Dustin. Malapit nang magaganap ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig ng mga banal na Diyos. Dapat kong i-activate kaagad ang sirang natural na hanay ng elemento sa Earth. Sana ay sapat na ito upang maprotektahan ang Earth mula sa ganap na pagkawasak. Bumantong hininga si Dustin. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas upang simulan ang pagbuo ng array. Maraming dilaw na array flag ang lumipad sa lahat ng direksyon at dumapo sa bawat sulok ng Earth. Boom! 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 Sa sandaling pamwesto na sila. Marahas na bumigat ang Earth. Naramdaman ng lahat ng nilalang sa Earth ang marahas na panginginig na ito. Takot na takot sila. Ngunit ang biglaang pagyanig ay naging kasing bilis nito. Agad na nabawi ng Earth ang kapayapaan. Hinala ng mga nilalang na ito ay isang ilusyon. Na-activate na ang sirang natural element array. Pinunasan ni Dustin ang pawis sa noo. Pagkatapos,
Lumabas siya, at pumasok sa bundok ng Terricorem. Narating niya ang underground na banal na mundo mula doon. Dustin, sa wakas nakabalik ka na. Mukhang isisilang na ang masamang sanggol. Nang makita ang totoong katawan ni Dustin, tuwang-tuwa sina Ingram, Tyrone at lahat ng iba pa. Nagtipon sila kay Dustin at pinalibutan siya. Oo, naramdaman ko rin. Tumango si Dustin, at itinoon ang tingin sa masamang sanggol. Maraming karakter at simbolo ng lahi ng hayop ang lumitaw at lumutang sa itaas ng ulo ng sanggol. Isang napakalaking dami ng demonyong aura ang lumabas mula sa masamang sanggol. Hindi mabilang na mga anino ng mga demonyo at marami ang lumitaw at naglaho sa loob ng malademonyong aura. Ang kanilang matinis na tawa ay umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Isa itong eksenang magpapatindig ng balahibo ng sinuman. Lalabas na sa wakas ang masamang sanggol. Ang sanggol na ito ang magiging trump card natin sa pagdomina sa Sea of Chaos. Lahat ng 10 kabataang miyembro ng Beast Race ay idineklara bilang isa. Bumungad sa kanila ang nagtatagumpay na tawa habang nabaluktot ang kanilang mga mukha sa pananabik. Humph! Ang masamang sanggol ay nilikha ng asensya ng dugo ng mga banal na Diyos sa pamamagitan ng kasanayan ng ating lahi. Ito ay bahagi ng ating lahi. Gayunpaman, susubukan mong alisin ito sa amin. Nakakatawa. Isang salita ng babala. Huwag mong papatayin ang iyong sarili sa pakikipaglaban para dito. Ang 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop ay sumulyap sa magkasalungat na puwersa na nakapaligid sa kanila na may mapang asar na panunuya. Nobela, how dare you get involved in this? You weaklings of the gods of light. You're biting off more than you can chew. Maaari kong ipadala kayong lahat sa kamatayan sa isang welga. Ngayong pinalaki mo na ang mga bola upang ipakita ang iyong sarili sa harap ko. Mayroon kang isang paa sa libingan. Bumuhos ang matinding pagpatay kay Prince Ace habang nakatitig kay Dustin. Let's wait and see. Baka mamatay ka sa kamay ko. Napabalikwa si Dustin. Humph! Masyado mong binibigyan ng credit ang sarili mo. Ngumuso si Prinsipe Ace sa sama ng loob. Walang kahit isang salita ang umalis sa mga tao mula sa Underworld at sa Divine Corpse Palace. Nakatitig lang sila ng masinsinan sa masamang sanggol at handang kumilos anumang oras. Napakakapal ng tensyon kaya maaaring putulin ng kutsilyo. Lumipas ang oras habang pinababa ng iba't ibang puwersa ang bawat isa. Parang isang bolt out of the blue. May na-pick up ang sentido ni Dustin. Nang siya ay lumingon upang tingnan ang banal na sanggol. Ang pagkagulat ay sumilay sa kanyang mukha sa tanawing sumalubong sa kanyang mga mata. Dalawang sinag ng gininto ang liwanag ang bumungad ng imulat ng banal na sanggol ang kanyang mga mata. Pinunit ang mismong tela ng espasyo sa kanyang harapan. Sa ilalim ng tingin ni Dustin. Ang banal na sanggol ay bumangon at bumangon sa hangin. Ang banal na sanggol ay hindi na mukhang isang sanggol. Ngunit isang maliit na batang lalaki na tila mga 2 o 3 taong gulang. Maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang iniunat niya ang kanyang katawan sa hangin. Isinilang ang banal na sanggol. Halos hindi napigilan ni Dustin ang pag-iyak. Ayon kay Parker, ang mga altar ay parang sinapupunan ng mga babae. Kapag ang masamang sanggol o ang banal na sanggol ay umalis sa mga altar. Nangangahulugan ito na sila ay opisyal na ipinanganak. Hiniling sa akin ni Master Parker na bumuo ng isang koneksyon sa banal na sanggol kapag siya ay ipinanganak. Kahit na siya ay mas mahina kaysa sa masamang sanggol. Dapat pa rin siyang magkaroon ng nakakatakot na lakas. Napaisip si Dustin sa sarili. Gayunpaman, nang akmang lilipat na si Dustin, may nakapukaw sa kanyang atensyon. Walang alinlangan ang malakas na tunog ng tibok ng puso na umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Sabay-sabay na nag-iba-iba ang vital energy sa paligid nila. Ito ay nakakatakot na malakas. Sa tuwing tumibok ang puso ng masamang sanggol, nanginginig ang mismong espasyo sa kanilang paligid. Bukod dito, ang tunog ay sapat na malakas upang maabot ang 3,000 malaki at maliit na universo. Dahil dito, malinaw na naririnig ng lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ang tibok ng puso ng masamang sanggol. Bilang isa, itinuon ng lahat ng mga tao ang kanilang mga mata sa masamang sanggol.
Walang katapusang dami ng malakas na enerhiya ang bumulwak mula sa masamang sanggol sa harap mismo ng kanilang mga mata. Dahil sa lakas na inilabas ng masamang sanggol, ang kawalan ay marahas na nanginginig. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimulang gumuho ang kalapit na espasyo. Ang lahat ng enerhiya at batas sa mundo ng demonyo ay itinapon sa kaguluhan na parang ginising ng masamang sanggol. Natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan habang ang alikabok at buhangin ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Parang malapit na ang wakas. Umalis muna tayo dito. Mawawasak ang mundo ng demonyo. Ang bawat nilalang mula sa lahi ng hayop. Ang underworld. Hanggang sa Divine Corpse Palace ay nataranta habang sila ay nagbolt gamit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Sa susunod na sandali, isang malaking pagsabog ang yumanig sa mundo ng demonyo. Sa loob ng ilang saglit, ang lahat ng nasa loob nito ay tuluyan ng nawasak. Ang mundo ng demonyo na umiral sa ilalim ng lupa ng Karakoram Mountain ay naglaho. Tanging walang katapusang kaguluhan at mga pira-piraso ng batas ang naiwan. Sa pagkamangha ng lahat, isang figure ang bumaril mula sa mga durog na bato sa bilis ng kidlat. Walang katapusang sigla ang bumuhos mula sa figure. Lahat ng nakatakas ay hindi maiwasang mapanganga sa figure. Nandito na, ang masamang sanggol ay ipinanganak. Isang nakakabinging bulalas ang lumabas sa isa sa mga kabataang miyembro ng lahi ng hayop. Ang masamang sanggol ay mukhang isang bata na halos mahigit 3 taong gulang. Pinag-aralan nila ang masamang sanggol. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanyang kapansin-pansing madilim na kutis. Maliban sa isang pares ng berde at madilim na mga mata, siya ay kasing dilim ng isang madilim na gabi. Nakatayo siya doon na parang black hole na kayang lumunin ang lahat. Nanginginig ang takot sa lahat ng nilalang habang nakatitig sa makapangyarihang nilalang. Habang pinag-aaralan nila siya, sinusuri din ng masamang bata ang kanyang paligid gamit ang kanyang maningning na mga mata. Whoosh! 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 Parang isang switch ang na-flip. Lahat ng miyembro ng Beast Race, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ay nakabawi halos sa kanilang pagkagulat, at nagmadaling pumunta sa masamang sanggol bilang isa. Ang bagong panganak na masamang sanggol ay walang Panginoon. Ang sinumang makapagtatag ng isang relasyon sa kanya ng isang hakbang sa unahan ng iba ay makakakuha ng kanyang tiwala na kinakailangan upang kontrolin siya. Leave him alone. Atin na ang masamang baby. Wala itong kinalaman sa iyo. Kasabay nito, lahat ng 10 kabataang miyembro ng lahi ng hayop ay naglunsad ng mga pag-atake sa mga tao ng Underworld sa Divine Corpse Palace. Boom! 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 Mabilis na sumiklab ang isang matinding labanan. Boom! Pinilit ni Prinsipe Ace na umatras ang isang batang talento ng Underworld dala ang kanyang sibat na may pulang dugo. 1/3. Ibinuka ni Prinsipe Beasley ang kanyang bibig at isang itim na punit na napapalibutan ng malakas na aura ng demonyo ang lumipad mula sa kanya. Sa ilalim ng kanyang kontrol, nataman ng Tore ang isang tao ng Divine Corpse Palace, na nagpalipad sa kanya sa kabilang direksyon. Parehong si Prinsipe Ace at Prinsipe Beasley ay nagtataglay ng matinding lakas. Gayunpaman, ang iba pang mga kabataang talento mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay kasing lakas nila. Kinulayan ng dugo ang lahat ng pula habang ang mga puwersa ay nakikibahagi sa matinding labanan. Napuno ng mga alon ng enerhiya ang espasyo, habang umiinit ang kanilang laban. Nagsimulang manginig ng husto ang kabuuan ng Earth. Nagsimulang kumalat ang mga bitin sa lupa sa ilang lugar. Oh my God! Anong nangyayari? Ito ay isang lindol. Isang malaking lindol ang nangyayari. Ang lupa ay bitek. Ito ay kakilay-kilabot. Nataman ba ng Mars ang Earth? Darating na ba ang katapusan ng mundo? Ang Earth ay nasa gulo. Ang lahat ng mga nilalang sa Earth ay tinamaan ng takot. Galit na galit si Dustin nang makita niya ang lahat ng nangyayari. Hindi ito mabuti. Dapat kong suriin muli ang sirang natural na hanay ng elemento. Pagkatapos ay kumuha si Dustin ng isang dakot ng earthy yellow array flag at inihagis ang mga ito sa lahat ng direksyon. Ang mga array flag na ito ay kumari pa ng napakalayo at dumapo sa bawat sulok ng planeta. Kasabay nito, tinawag din ni Dustin ang kaleidoscopic compass.
At agad itong lumutang sa kanyang ulo. Pagkatapos, gumawa si Dustin ng isang formula para makipag-usap sa Earth Energy. Bamulong ng kanilang incantation. At sa wakas ay tinapakan ang lupa ng ganoong puwersa. Kaagad pagkatapos, isang alon ng enerhiya na naglalaman ng batas ng lupa ang kumalat mula sa katawan ni Dustin at tumagos sa lupa. Boom! Ang makikinang na mga haligi ng enerhiya ay biglang pumailanglang mula sa ibang lugar sa ibabaw ng planeta. Habang tinatitigan nila ang mga kolum na ito ng enerhiya. Para silang libo-libong kahanga-hangang mga paputok na pumailanglang sa kalangitan. Ito ang senyales na ang sirang natural na hanay ng elemento ay ganap na ngayong na-activate. Ang walang katapusang mga fragment ng enerhiya at batas ay nagsimulang tumaas mula sa kailaliman ng lupa at tinakpan ang ibabaw ng planeta. Pagkatapos, nang maglaon, tumahimik ang buong planeta, natigil ang lahat ng marahas na pagyanig at pag-crack. Maging ang mga bitek na mayroon na bago ang kaguluhang ito ay nagkukumpuni at naglalaho. Sa huli, bumalik sa normal ang lahat. Anong nangyari? Tapos na ba? Sa wakas tumahimik na ang lahat. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa Earth ay nagulat sa kanilang kaibtsuran. Hindi pa nila nararanasan ang ganoon. Kasabay nito, maswerte rin silang nakaligtas sa tila katapusan ng mundo. Di nagtagal, binawa ng mga balita at artikulo ang radyo, telebisyon at ang buong internet tungkol sa mga kakaibang nangyari. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagdulot ito ng pandaigdigang sensasyon. Sinubukan ng lahat ang lahat para lang malaman kung ano talaga ang nangyari. Salamat! Gumagana ang sirang natural element array. Bulalas ni Dustin nang maramdaman ang mabigat na pakiramdam na natanggal sa kanyang dibdib. Samantala, ang tatlong iba pang grupo na dumating sa Earth ay nakikipaglaban pa rin sa isa't isa. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ay patuloy na naglalabas ng marahas na divine energies. Tulad ng rumaragasang alon na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga nakakatakot na banal na enerhiya na ito ay maaaring makapunit ng isang planeta o isang bituin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga malalakas na defensive energies ay bumalot sa Earth, na natunaw ang lahat ng mga banal na enerhiya na kanilang ibinubuhos. Kahit na ang mabagsik na labanang ito sa mga banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng malaking epekto sa planeta. Ito ay kakaiba. Nalaman kaagad ng tatlong grupo ng mga banal na Diyos na ang kanilang kapaligiran ay nasa isang medyo kakaibang sitwasyon. Malinaw nilang alam na kapag nakipaglaban sila ng todo, ang planetang ito ay madudurog at lubos na mawawasak. Ngunit kahit na pagkatapos nilang labanan, ang makapangyarihang defensive power na ginawa ng planeta ay napaglabanan ang mabangis na enerhiya na kanilang pinakawalan. Pakiramdam nilang lahat ay biglang naging mahigpit ang planeta na kahit na sinadya nila itong salakayin ay mahihirapan silang sirain ito. Gayunpaman, hindi ito nag-aalala sa kanila dahil ang kanilang pinagtutuunan ay walang iba kundi ang masamang sanggol. Bagamat nagulat sila sa nangyayari sa planeta, pinili na lang nilang huwag pansinin ito. Gusto mo na ba talagang mamatay? Umalis ka agad. Isang master mula sa Divine Corpse Palace ang biglang naglabas ng puting saplot. Habang winuwagayway niya ito, ang saplot ay agad na naging isang puting tulay na umaabot patungo sa masamang sanggol. Mula sa tulay na ito, lumitaw ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng mga banal na Diyos. Sila ay siksikan at sinimulan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang iangat ang tulay. Sa isang iglap, ang maliit na puting tulay ay direktang tumagos laban sa oras at espasyo. Lumalabag sa mga limitasyon ng katotohanan at pumasok sa ikot ng panahon. Ang mga fragment ng nakaraan at ang hinaharap ay naging nakikita habang ang puting tulay ay patuloy na lumalawak patungo sa masamang sanggol. Whoosh! Ilang nilalang na nagtangkang hamarang sa tulay ay natangay ng hangin at malubhang na sugatan. Ang Divine Corpse Cloth, ang mga miyembro ng lahi ng hayop at ang Underworld ay nagulat lahat nang makilala nila ang makapangyarihang magic treasure. Ito ang tunay na magic treasure ng Divine Corpse Palace. Ang Divine Corpse Cloth. Sinasabi na ang piraso ng tela na ito ay napakalakas at ito ay espesyal na idinisenyo upang pigilan ang mga makapangyarihang Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Gagamitin ng Divine Corpse Palace ang ultimate magic treasure na ito para makuha ang masamang sanggol. Matapos mailabas ang Divine Corpse Cloth, ang master mula sa Divine Corpse Palace ay sumugod at dumaong sa tulay. Lumipad sa hangin ang mahaba niyang buhok na kulay abo habang mabilis siyang humakbang patungo sa masamang sanggol. Baka sa kanyang mga mata ang kanyang determinasyon na tapusin ang kanilang misyon. Isa siya sa mga pinakadakilang talento mula sa Divine Corpse Palace at bumangon sa okasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sabay na umungol sina Ace at Beasley para pigilan ang master mula sa Divine Corpse Palace. Hindi nila hahayaang may makalapit sa masamang sanggol na nauna sa kanila. Kaya, inilabas din nila ang kanilang mga trompeta. Ang Beast City ay kilala na mas malakas kaysa sa Divine Corpse Palace. Kaya tiwala sila na ang kanilang mga lihim na sandata ay matatalo kahit ang Divine Corpse Cloth. Swoosh! Sa isang kisap mata, isang malaking dark purple na bandila ang lumitaw sa kamay ni Ace. Sa bandila, malinaw na makikita ang isang sinaunang salita, order. Habang umuusad pasulong ang watawat, lumabas ang makapal na ambon mula rito at winasak ang kawalan sa harapan nito. Ang mapang-akit na sinaunang aura nito ay mabilis na lumundag at kumalat. Kasabay nito, hawak ni Beasley ang isang pulang garapon na may nakaukit na larawan ng masamang demonyo. Pagkatapos ay binaligtad niya ang garapon. Naglabas ng malisyosong kapangyarihang lumalamon. Ang demonic flag, at ang demonic jar. Natigilan ng mga miyembro ng Divine Corpse Palace nang makita nila ang dalawang magic treasure na kinuha nina Ace at Beasley. Ang dalawang magic treasure na ito ay mga sandata na kinokontrol ng dalawang sikat na mabangis na matandang hayop sa Beast City. Laking gulat nila nang ibinigay ang magic treasures kina Ace at Beasley. Ngayon, alam nila na ang dalawang banal na Diyos na ito ay hindi rin dapat maliitin. Tigilan mo sila bago nila ako mapuntahan. Sigaw ng master mula sa Divine Corpse Palace. Dapat nilang i-secure ang masamang sanggol sa lalong madaling panahon. Kaya wala siyang oras para bumalik at hawakan sina Ace at Beasley. Ganon din ang iniisip ng iba pang 9 na miyembro ng Divine Corpse Palace. Kaya agad silang kumilos at hinarang sina Ace at Beasley. Boom! Gayunpaman, sa ilang mga galaw lang, natapon na sila at wala nang magawa laban sa dalawa. Huwag mo kaming kalimutan. Sa tingin mo ba ikaw lang ang dumating na handa? Habang ang lahi ng hayop at ang Divine Corpse Palace ay abala sa pakikipaglaban dito. Isang lalaking nakaitim mula sa underworld ang biglang nagdeklara na sumali sa away. Swoosh! Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Isang soul summoning flag ang lumipad palabas. Dalawang sinaunang salita ang nakasulat dito, pagguhit ng kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang soul summoning flag. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa malapit ay mabilis na nakalayo nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura na nagmumula rito. Ito ay ang soul summoning flag. Napasigaw ang ilang nilalang sa gulat nang makilala nila ang sikat na magic treasure ng underworld. Isa itong makapangyarihang sandata na ginamit upang mangolekta ng mga kaluluwa. Ang tatlong grupo ay walang kahit katiting na intensyon na umatras. Kaya lahat sila ay naglabas ng kanilang mga trumpo para labanan ito hanggang sa ang isa ay nanalo. Iisa lang ang layunin ng bawat nilalang na naruroon ang sumugod sa masamang sanggol at makuha ito. Kasabay nito, sinisikap din nilang pigilan ang iba na lumapit sa masamang sanggol. Habang nangyayari ang lahat ng magulong labanang ito, ang masamang sanggol ay nakatayo lang sa kawalan at pinagmamasdan sila ng buong interes. Ang kanyang kakaibang berdeng mga mata ay patuloy na umiikot at pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Sa wakas, isang banal na Diyos ang nakalusot sa mga mandirigma. Nang walang nakakapansin, bigla siyang sumulpot sa harap ng masamang sanggol bago pa man sila makapag-react. Ang binatang ito ay mula sa Divine Corpse Palace. Sinadya niyang iwasan ang bawat mandirigma sa larangan ng digmaan. At gumamit siya ng pambihirang special na kasanayan upang madaling mapuntahan ang masamang sanggol. Ally yourself with me. Simula ngayon, ako na ang magiging master mo. Tuwang-tuwang sigaw ng binata nang maabot niya ang masamang sanggol. Nakasuot siya ng berdeng balabal. At bawat bahagi ng kanyang nakalantad na balat ay may nakaukit na kakaibang rune.
Mabilis na naglabas ang lalaki ng isang dakot na papel ng Ron at sabay-sabay na isinaaktibo ang mga ito. Nagsimula silang kumikinang sa misteryoso. Pagkatapos, bumulwak siya ng isang subo ng dugo tungo sa maliwanag na mga papel ng Ron. Maya-maya pa, nagsimula siyang kumanta ng ilang hindi matukoy na salita. Ito ay isang kakaiba at lihim na pamamaraan sa pagbuo ng isang kontrata. Bago sila pumunta dito, lahat ng miyembro ng bawat grupo ay natuto ng isang lihim na pamamaraan. Hindi nila alam kung sino ang maaaring makipag-ugnayan sa masamang sanggol. Kaya lahat sila ay kailangang maging handa. Pagkatapos, isang malaking simbolo ang nabuo sa harap ng lalaki mula sa Divine Corpse Palace. At dahan-dahan itong lumapit sa masamang sanggol. Kapag ang simbolo ay isinama sa masamang sanggol, makakapagtatag siya ng isang contractual na relasyon sa kanya. Haha, ginawa ko na. Simula ngayon, master mo na ako. Hindi niya napigil ang mapatawa nang makitang maayos ang proseso. Gayunpaman, mukhang hindi na lang tatahimak ang masamang sanggol. Ang masamang sanggol ay nanunood lamang sa lahat ng oras na ito. Ngunit nang makita niyang isang misteryosong simbolo ang nagtatangkang bumalot sa kanya, nagsimula siyang kumilos. Mabilis niyang hinampas paarap ang isang kamay. Ang lakas ay napakalaki na ang simbolo ay agad na nagkapira-piraso. Matapos basagin ng masamang sanggol ang misteryosong simbolo sa isang galaw, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at ipinasok ang isang daliri sa noo ng lalaki sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi pwede. Ang lalaki ay hindi inaasahan ang alinman sa mga ito. Agad na bumalatay ang takot sa kanyang buong mukha at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Idinikit ng masamang sanggol ang kanyang kamay sa ulo ng lalaking nakasuot ng berdeng roba at ngumisi sa malutong na tunog ng paglabas ng kanyang utak. Nang hindi man lang tumitingin ay isinuot niya ang utak sa bibig at nguya. Manam! Ang sarap kaya! Isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ng masamang sanggol habang nilalamon niya ito. Bago pa man matapos ang pagnguya ay iniunat niya ang isa pang kamay at pinugutan ang ulo ng biktima. Hinawakan niya ang kaloob-looban ng ulo at ninanamnam ang lahat. Sinipsip pa niya ang buong ulo hanggang sa naging bungo. Kaya lang, namatay ang lalaking nakaberdeng robe na wala man lang pagkakataong lumaban. Nobela. Yum! Ang juicy naman ng isang ta. Mukhang nasisiyahan ang masamang sanggol. Sarap na sarap siya sa pagkain kaya ngumunguya siya ng malakas. Nangyari ang lahat sa wala pang isang minuto. Ang masamang sanggol ay dinilaan ang lahat ng nalalabi sa sulok ng kanyang bibig habang siya ay mukhang napakalma. Hindi niya mapigil ang mapangiti at mapangiti. Nabalot ng patay na katahimikan ang buong lugar. Bawat nilalang na nakasaksi sa kakaibang eksenang ito ay nakaramdam ng takot. Haha! Sa pamamagitan ng kanilang mahiwagang kasanayan. Ang masamang sanggol na iyon ay nilikha ng asensya ng dugo ng mga miyembro ng ating lahi. Kadugo namin siya. So technically speaking, miyembro siya ng beast race. Isa siya sa atin. Talagang naglakas loob kayong mga tagalabas na mangarap na magkaroon ng relasyon sa masamang sanggol. Ha! Ngayon alam mo na ang kahihinatnan ng iyong katangahan. Humagalpak ng tawa si Prince Beasley. Nang matapos siyang magsalita ay sumugod siya sa masamang sanggol. Tama siya. Tiyak na magiging mabait ang masamang sanggol sa mga miyembro ng ating lahi. Dagdag ni Prince Ace. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ang madilim na bandila ay kumalas patungo sa masamang sanggol. Sabay mabilis na sumunod sa likod nito. Ang mga bastos na ito ay set up ang array. Hindi tayo mahuhuli. Agresibong utos ng lalaking nakaitim mula sa underworld. Siya ang may dala ng soul summoning flag. Lahat ng iba pa niyang kasama ay naglabas ng array flag sa kanyang utos. At itinapon ang mga ito. Sa paglipag, ang mga watawat ay agad na nagtago ng isang malakas na aura ng kamatayan. At isang hanay ay agad na nabuo. Di nagtagal. Lumabas ang mga higanteng kalansay mula sa hanay at bumuo ng isang malaking bilog. Kontrahin sila. Gumawa ng array. Utos din ng lalaking may kulay abong kumokontrol sa Divine Corpse Cloth. Siya ay mula sa Divine Corpse Palace. Wala sa kanila ang nagbibigay ng pagkakataon sa isa't isa na manguna. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Agad na nagsilabasan ang mga bangkay sa sandaling maitatag ang hanay. Bawat isa sa kanila ay bangkay ng isang banal na Diyos. Ang ilan ay mula sa lahi ng tao, habang ang iba ay mula sa lahi ng hayop, at ang ilan ay mula pa sa lahi ng demonyo. Ang mga bangkay ng mga banal na Diyos ay ginawang mga zombie na nakapalibot sa masamang sanggol mula sa malayo. Sinusubukan pa ring iwasan ang lahat. Ang tatlong grupo ay muling nakipagbakbakan. Napagtanto ng lahat ng mga tao mula sa tatlong puwersa na ang masamang sanggol ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, wala sa kanila ang handang sumuko. Hanggang ngayon, si Dustin at ang iba pang 9 na Diyos ng liwanag ay hindi pa lumahok sa labanan. Halos hindi nila maalis ang tingin sa masamang sanggol. Napansin tuloy ni Dustin na pinagmamasdan din ng banal na sanggol ang mga galaw ng masamang sanggol mula sa kawalan kung saan siya kasalukuyang nagtatago. Dustin, anong gagawin natin ngayon? Kailan tayo gagawa ng move natin? Tinanong ni Ingram si Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan habang nakikita niya ang mabangis na labanan na nagaganap sa pagitan ng tatlong makapangyarihang puwersa. Naghihintay kami ng tamang timing. Masyadong makapangyarihan ang mga taong iyon para mahawakan namin. Kung lalabanan natin sila ngayon, tiyak na talo tayo, sagot ni Dustin. Sa katunayan, ang kabuuang lakas ng mga Diyos ng liwanag ay mas mahina kaysa sa alinman sa tatlong puwersa. Kung naging naiinip si Dustin at ang kanyang mga kasama at gumawa ng kanilang hakbang ngayon, mapapatay na lang nila ang kanilang mga sarili sa lugar. Sa likod ng kanilang mga isipan, lubos nilang nalalaman iyon. Sa ngayon, ang mga tao ng lahi ng hayop, ang Divine Corpse Palace, at ang Underworld ay lahat ay nakatutok sa masamang sanggol. Dahil ang mga Diyos ng liwanag ay malinaw na walang intensyon na makipaglaban para makuha ang masamang sanggol. Hahayaan na lang sila ng tatlong grupo. Kahit na nagtago lang sila. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamatalinong ideya na hintayin ito at hanapin ang perpektong pagkakataon upang gumawa ng hakbang. Gayunpaman, habang patuloy ang matinding labanan, ang magulong espasyo sa ilalim ng Karakoram Mountain ay hindi nakayanan ang napakalaking enerhiya na inilabas ng lahat ng mga banal na Diyos. Dahil dito, parami ng parami ang mga bitek sa espasyo ang lumitaw. Alam ni Dustin na kung hindi dahil sa sirang natural element array, sisubog na ang Earth dahil sa napakalaking kapangyarihan mula sa labanan. Pagkatapos ng lahat, sa isang todong labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos, natural lamang na madaling masira ang mga planeta, bituin, at iba pang mga bagay sa langit. Kahit na ang isang banal na Diyos ay maaaring durugan ang Earth kung gusto niya. Higit pa rito, ang independenteng lugar sa ilalim ng Karakoram Mountain ay hindi protektado ng sirang natural na hanay ng elemento na kasalukuyang nagpoprotekta sa Earth. Dahil dito, ang espasyo kung saan sila naglalaban ay nagsisimula ng gumuho. Bumagsak. Boom! Pagkatapos ay biglang, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa independenteng magulong espasyo. Sunod-sunod na lumabas ang mga figure mula sa makapal na usok. Boom! Boom! Sa kailaliman ng bulubunduking ito, sumabog ang walang nakatira na matayog na Karakoram Mountain. Ang lahat ng bahagi nito ay naging putik at mga bato na nagkalat kung saan-saan. Sa isang iglap, naglaho ang malaking bundok, nag-iwan ng malaking itim na butas sa dati nitong kinalalagyan. Napakalaking enerhiya, kaguluhan, at mga unos na ginawa mula sa mga pira-piraso ng kalawakan ang sumugod mula sa butas at pumailan lang sa kalangitan. Sa kabutihang palad, ang sirang natural na hanay ng elemento ay aktibo, at ang mahiwagang enerhiya nito ay patuloy na nagpoprotekta sa Earth mula sa anumang uri ng pinsala. Ang lahat ng enerhiya mula sa pagsabog ay inilipat lamang sa kalangitan at palabas ng planeta. Whoosh! Whoosh! Ang mga magsasaka ay patuloy na nagmamadaling lumabas sa malaking butas. Habang lumulutang sila sa langit, nagulat sila na buo pa rin ang buong planeta. Ano ang nangyayari sa planetang ito? Paano ito nakaligtas sa napakalaking pagsabog na iyon? Sandaling napatigil ang mga magsasaka at hindi napigil ang pag-aralan ang planeta dahil sa kanilang pagkamangha. Ang napakalaking dami ng enerhiya ay dapat nadurog sa planeta na ito sa alikabok.
Ngunit ang pagsabog ay nagawa lamang na sirain ang isang bundok. Imposible yan. Napaisip silang lahat. Sa kasalukuyan, ang lahat ng miyembro ng lahi ng hayop, ang Divine Corpse Palace, ang Underworld, at maging ang masamang sanggol ay nakabitin sa hangin. Kasabay nito, si Dustin at ang iba pang mga Diyos ng liwanag ay lumulutang din sa hangin. At pinapanood ang eksena mula sa malayo. Kung gayon, tingnan natin kung paano ito hinahawakan. Ang isang miyembro ng lahi ng hayop ay labis na mausisa kaya't siya ay bumuo ng isang higanteng kamay at nagtangkang magpahampas sa lupa. Tulad ng isang napakalaking ulap, ang pinalaking kamay ay naglabas ng isang mapangwasak na kapangyarihan ng demonyo. Humph! Itong tanga! Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Dustin habang tinatapakan ang paa niya. Boom! Ang makapal na makalupang dilaw na hamog ay sumabog mula sa lupa at nabuo ang isang malaking palad na sumugod patungo sa higanteng kamay na nabuo ng miyembro ng lahi ng hayop. Ang sirang natural na hanay ng elemento ay may siyam na function. Isa sa mga iyon ay kaya nitong itatak ang buong lupain upang maprotektahan ang lahat ng nilalang na naruroon. Ngayon, kailangan kong i-activate ang protective function nito. Napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang galaw ng miyembro ng Beast Race. Agad siyang gumawa ng ilang mga hand gestures at direktang nagpadala ng kanyang vital energy sa lupa sa ibaba. Sa susunod na sandali, nagsimulang bumulwak ang isang malaking halaga ng makalupang dilaw na fog mula sa bawat pulgada ng ibabaw ng Earth. Naging alerto ang bawat magsasaka dahil hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Whoosh! Ang mga guhit ng batas sa lupa ay lumitaw mula sa lupa, na nagsasama-sama at nabubuo sa isang malaking lambat na sumasakop sa buong ibabaw ng planeta. Pagkatapos, lumitaw sa harap nila ang isang malakas na kapangyarihan ng pagsil ng espasyo. Nang walang karagdagang sinimulan nitong selyuhan ang Earth. Magaling! Ang sirang natural na hanay ng elemento ay napakabisa. Nasiyahan si Dustin nang makitang matagumpay niyang na-activate ang array. Napagtanto niya na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng Earth at ng mga naninirahan dito. Hay salamat! Sa oras na ito, ang mga tao sa Earth ay walang ideya kung ano ang nangyari. At hindi nila napagtanto ang krisis na kanilang naranasan. Iyon ay dahil ang makalupang dilaw na fog at ang batas ng lupa na magkakaugnay sa lupa ay hindi nakikita ng mga ordinaryong nilalang na naninirahan sa Earth. Boom! Sa oras na ito, ang makalupang dilaw na palad na lumilipad mula sa ibabaw ng Earth ay bumangga sa napakalaking kamay ng demonyo. Nobela, Puff! Ang nangingibabaw na kamay ng demonyo, na tila hindi nababasag sa una, ay nagkapira-piraso. At ang palad ay nagpatuloy sa paghampas sa lalaki mula sa lahi ng hayop. Binitukan ng mga nabasag na piraso sa mas maliliit na pira-piraso. Na parang gusto nitong gilingin ang huli upang maging pulbos. Tulungan mo ako, sigaw ng lalaki sa takot. Ang kanyang mga mata ay desperado at nagmamakaawa. Habang nakatingin kay Beasley, sa wakas, binigyan ni Beasley ang lalaki ng isang kamay at ginamit ang kanyang malademonyong garapon upang harangan ang lupang dilaw na palad. There is something wrong with this star. Huwag na tayong makisali sa paggamit nito. Okay. Ayokong mangyari sa atin na hindi inaasahan. Ang aming pangunahing layunin ay makuha ang masamang sanggol. Saway ni Beasley sa lalaki. Malamig ang tingin sa kanya. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa dating gawin ng lalaking ito. At hindi siya nahihiya na ipaalam ito. Patayin. Sa sumunod na sandali, muling sumiklab ang isang matinding labanan. Ang lahat ng mga nilalang ay sumugod sa kinaroroonan ng masamang sanggol. Habang sinusubukan nilang pigilan ang iba na lumapit dito upang makuha nila ito. Ang labanan ay matindi at nagwawasak para sa lahat ng mga partidong kasangkot. Takpan mo ako, guys. Mayroon akong isang lihim na pamamaraan na maaaring makaakit ng atensyon ng masamang sanggol. Kung gagamitin ko ito, maaari kong gawin ang sanggol na lumapit sa akin. Biglang sigaw ni Ace sa mga kasama sa gitna ng matinding labanan. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. At isang bola ng dugo ang lumipad mula sa kanyang manggas. Hoy, evil baby!
Ito ang blood essence ng huling pinuno ng ating beast race. Ito ang pinakadalisay at pinakamakapal na dugo ng demonyo sa mundo. Ang blood essence na ito ang pinakamasarap na matitikman mo. Hindi ba? Gusto mong subukan? Halika dito. Ibibigay ko sa'yo. Kumaway si Ace sa masamang sanggol. Habang nanunokso niyang iwinagayway ang dugo sa kanyang mukha. Ang dugo ay nagbigay ng kakaibang halimuyak, na nagparamdam sa mga nakapaligid na nilalang ng kakaibang atraksyon papunta dito. Parang kailangan lang nilang kunin. Kung hindi, mamamatay sila. Iyon ang esensya ng dugo ng huling pinuno ng lahi ng hayop. Ang lahat ng mga tao ay namangha sa pinagmulan ng esensya ng dugo. Dahil ito ay bihira at walang alinlangan na mahirap makuha. Sa ngayon, karaniwang kaalaman na ang kasalukuyang pinuno ng lahi ng hayop si Marlon ay namahala sa Beast City sa hindi mabilang na taon. Kaya, ang huling pinuno ng lahi ng hayop ay dapat na nabuhay ng matagal bago si Marlon ang pumalit sa kanyang lugar bilang pinuno. Malaki ang posibilidad na umiral na siya bago pa manilikha ang anumang bagay sa mundo. At ngayon, may nakikita sila na bahagi niya. Namangha ang lahat ng nilalang nang mapagtanto nila kung gaano sila kaswerteng nasaksihan ito. Hindi pa banggitin si Ace, na nagmamay-ari ng mahalagang kayamanan. Whoosh! Gaya ng inaasahan, hindi napigilan ng masamang sanggol ang tukso. Sa isang galaw niya, agad niyang tinawid ang espasyo sa pagitan nila ni Ace. Lumalapit sa harap ni Ace ng malakas. Tinitigan niya ang demonic blood essence na may matako na ekspresyon. Haha, it's working. Bulalas ni Ace sa loob-loob. Tuwang-tuwa. Namumula ang kanyang mukha na may tagumpay ng ngiti nang mapansin niyang gumagana ang kanyang pakulo. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay bumaling siya sa masamang sanggol at sinabing, "Hoy, anak! Ito ay para sa iyo. Halika, kumain ka." Habang sinusubukang akitin ni Ace ang masamang sanggol. Tumingin siya sa iba pa niyang kasama. "Guys, please protect me. I'm going to establish a contractual relationship with the evil baby." Karamihan sa kanilang grupo ay nagtutulungan at tuwang-tuwa sa malapit na tagumpay ni Ace. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay lihim na nagseselos at napupuot. Hindi ko akalain na ganito pala ang pinaghandaan niya. Tunay na makapangyarihan ang lolo ni Ace na matulungan pa niya itong makuha ang blood essence ng huling pinuno. Ang talent, fighting power, at realm ni Ace ay pare-pareho sa akin. Walang makapagsasabi na mas magaling siya sa akin. Pero mas namumukod tangi siya. Ngunit lahat ng ito ay dahil mayroon siyang mabuting lolo. Kung hindi, hindi niya ako mauuna. Ito ay si Beasley, na isa ring marangal na miyembro ng Beast City. Mataas ang status niya, pero mas mababa siya kay Ace. Ang lolo ni Ace ay isang napakalakas na halimaw sa Beast City. Maaari pa nga siyang maging kapantay ng kasalukuyang pinuno ng lahi ng hayop si Marlon. Tanging isang matandang halimaw lamang ang maaaring makakuha ng esensya ng dugo ng huling pinuno para magamit ng kanyang apo. Sa pagtingin sa masa ng esensya ng dugo sa harap ni Ace, hindi napigilan ni Beasley na mas lalo pang menas. Pinuno ng puot at inggit ang kanyang puso ng kadiliman, na naging dahilan upang hindi makayanan ang pakikipagtulungan kay Ace. Gayunpaman, nagbigay ng mahalagang utos si Marlon sa kanilang lahat bago sila pumunta rito. Siya na sa sandaling magkaroon ng pagkakataon ng sino man na magtatatag ng isang contractual na relasyon sa masamang sanggol. Ang iba pang sinabi na batang mandirigma ay dapat gawin ang kanilang makakaya upang tulungan at protektahan ang napili. Kung hindi sila tame time na makikipagtulungan, sila ay mabigat na parusahan pagkatapos. Lahat, takpan mo si Ace. Sigaw ni Beasley na nagngangalit ang mga ngipin. Kahit ayaw niya, wala siyang pagpipilian. Kaagad, pinalibutan ng siyam na batang mandirigma mula sa lahi ng hayop si Ace at sinimulang protektahan siya. Habang nagsimula siyang mag-spells, naglabas siya ng maraming matingkad na kulay na mga watawat. Sunod-sunod na itinapon, at inilagay sa walang laman sa paligid niya. Bilang resulta, siya at ang masamang sanggol ay napalibutan sa gitna ng mga hadlang na ito. Sa isang iglap, napuno ng malademonyong ambon ang kawalan. At ang malademonyong liwanag ay tumaas sa kalangitan.
Ito ay medyo kaibig-ibig. Ngunit kakaiba. Upang masdan. Ito ay mga pagpapakita ng spell ni Ace. Dahil gumamit siya ng isang sinaunang at lihim na kasanayan sa pagbuo ng kontrata. Sabay-sabay. Isang sinaunang altar ang lumabas mula sa kawalan at lumitaw sa harap ni Ace. Ang ganitong uri ng lihim na kasanayan para sa paggawa ng mga kontrata ay nagmula sa lahi ng hayop. Ang kanyang lolo na nabuhay ng maraming taon. Ang nagturo sa kanya ng kasanayang ito. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ng mga tao mula sa Underworld at ng Divine Corpse Palace na magkakaroon ng paraan si Ace para maakit ang masamang sanggol sa kanyang tabi. Nag-aalala silang lahat na matagumpay na maakit ng alindog ni Ace ang masamang sanggol. Kaya napagpasyahan nilang kumilos kaagad. Lahat, pumunta at pigilan siya. Nagtataka silang sumugod kay Ace. Sinusubukang pigilan ang huli na makuha ang gusto nito. Dustin, anong gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, ang masamang sanggol ay mahuhulog sa mga kamay ng lahi ng hayop. Si Ingram, Tyrone, at ang iba pa ay balisa rin. Habang pinapanood nila ang mga pangyayari, sa sandaling matagumpay na naitatag ni Ace ang isang contractual na relasyon sa masamang sanggol. Makokontrol niya ang huli. Iyon ay isang masamang sitwasyon din para sa kanila. Nobela, let's go at pigilan din siya. Let's just hope that we can stop him successfully. Mungkahi ni Dustin. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong upang pamunuan ang iba pang mga lalaki sa kanilang pamamahala. Hindi naman kalabisan kung sabihin na ang trump card na biglang ipinakita ni Ace ay ikinagulat ng lahat. Pati na si Dustin. Noong una ay binalak ni Dustin na hayaan ang tatlong partido na lumaban hanggang sa sila ay maubos. Pagkatapos nito, sasamantalahin niya at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang pagkahapo at anumang pinsalang natamo nila upang paboran sila. Dalubhasa siya sa parehong taktikang ito dahil ginamit niya ang paraan upang harapin ang kanyang mga kaaway habang siya ay nasa Fallen Divine Valley. At maayos din itong gumana noon. Pero ngayon, nagbago ang sitwasyon. Si Ace ay malapit ng magtatag ng isang contractual na relasyon sa masamang sanggol sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang sakit. Na halos hindi mapigilan ang masamang sanggol. Kaya naman, wala siyang choice kundi gawin ang kanyang hakbang. Kailangan niyang pigilan si Ace sa halip na maghintay hanggang sa huling sandali. Sa pag-iisip na iyon, pinangunahan ni Dustin at sumugod papunta kay Ace at sa masamang sanggol. Sumunod din sina Ingram, Tyrone, at ang iba pa. Inilabas ang kanilang lakas, habang naghahanda silang lumaban. Ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay matagal nang mahigpit na nakikipaglaban sa mga mula sa lahi ng hayop. At ang labanan ay lalong tumitindi. Ang 9 na batang mandirigma mula sa lahi ng hayop ay lumaban ng buong lakas upang labanan ang mga pag-atake ng kanilang kasalukuyang mga kaaway. Dahil kailangan nilang protektahan si Ace mula sa pagkagambala. Si Ace naman ay ginagampanan ang kanyang husay para bumuo ng koneksyon sa pagitan niya at ng masamang sanggol. Nakalugay ang kanyang buhok, habang nakataas baba ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng kakaiba ngunit misteryosong hanay. May ibinubulong siya at tuloy-tuloy na naglalabas ng blood essence. Hindi isang madaling bagay na magtatag ng isang contractual na relasyon sa masamang sanggol. Kailangan gawin itong mabuti ni Ace at isakripisyo ang kailangan niya bago siya magtagumpay. Dahil sa excitement ay tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan. At gumapang ang mga tinggal sa kanyang gulugod. Pakiramdam niya ay malapit na siyang magtagumpay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Kinuha ng masamang sanggol ang bola ng dugo sa kanyang kamay at kakainin na sana ito. Pero bigla siyang huminto at inangat ang ulo para tumingin sa malayo. Then, he murmured in a confused tone. Ano? Sa abot tanaw, isang gintong liwanag ang lumalayo sa napakabilis na bilis. Huwag mong subukang tumakas. Papatayin kita. Biglang sumingit sa galit ang masamang sanggol. Ang kanyang tono ay puno ng mamamatay tao na kalooban, na nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Pagkatapos niyang sabihin ito, nawala siya sa manipis na hangin at sumugod patungo sa gininto ang liwanag. Whoosh! Iyan ang banal na sanggol.
Tingnan mo. Tumatakas siya. At lumabas ang masamang sanggol upang habulin siya. Naintindihan naman agad ni Dustin ang nangyari. Hindi. Huwag kang tumakas. Lahat. Magmadali. Mag-set up ng isang array ng mabilis at bitag ang masamang sanggol. Kung hindi, ang lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kinikilig na sigaw ni Ace sa hindi inaasahang pangyayari. Ang iba pa niyang siyam na kabataang kasamahan ay agad na naglabas ng mga array flag na may demonyong aura at mabilis na itinapon ang mga ito. Nagtapon pa sila ng mas magulong magic treasures na magsisilbing sentro ng array. Boom! 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 Ilang malalaking hanay ang nabuo ng naaayon at lumipad sa hangin upang balutin ang masamang sanggol. Bumuo ng mga arrays. Ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay nag-set up din ng malalaking hanay para kubkuban ang masamang sanggol. Ang mga hanay na ito ay napakalaki at hindi sumusuko. At lahat ng mga ito ay mga lihim na hanay ng lahat ng uri ng mabigat na puwersa. Gayunpaman, ang masamang sanggol ay hindi natatakot sa alinman sa mga hanay na ito. Dumaan ang kanyang katawan sa kanila at hinabol ang banal na sanggol na parang walang pumipigil sa kanya. Boom! Ang lahat ng mga arrays ay sumabog sa turn sa sandaling ang masamang sanggol ay dumaan sa kanila. Disintegrating sa wala. Sa isang kisap mata, malayo na ang narating ng masamang sanggol. Isang itim na tuldok lamang ang naiwan para makita ng mga tao sa likuran. Hindi. Bakit nangyayari na naman ito? Galit na sigaw ni Ace. Ang parehong sitwasyon ay nangyari na kanina. Noong huling beses na malapit na siyang magtatag ng isang contractual na relasyon sa masamang sanggol. Ang huli ay tumakas ng ganito. Hindi niya inaasahan na mauulit ito. And frankly, it was wearing on his nerves already. Sumunod ka sa kanya. Nang makita ito, hindi napigilan ni Beasley na matuwa habang nag-uutos. Ito ay kahanga-hanga. May chance pa ako. Hanggat naabutan ko muna ang masamang sanggol. Makakapagtatag ako ng isang contractual na relasyon sa kanya. Tuwang-tuwa si Beasley kaya na-activate niya muna ang kanyang bodily movement skill at hinabol ang masamang sanggol. Sumunod ka sa kanya. Wala sa ibang mga nilalang ang gustong mahuli. Kaya't nagsisiksikan sila upang makahabol sa abot ng kanilang makakaya. Sumunod din tayo sa kanya. Kaway ng kamay. Inakay ni Dustin ang kanyang mga kasama para habulin din ang masamang sanggol. Ang lahat ng mga nilalang at lahat ng banal na Diyos ay naglaho sa mabituing kalangitan. Na lumayo sa Earth, dahil dito, ang outer space ng Earth, na napakasigla ng ilang segundo lang ang nakalipas, ay bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ang sirang natural na hanay ng elemento ay unti-unting nawala pagkatapos. Nabawi ng Earth ang kapayapaan at kaayusan na parang walang nangyari. Nasaan ang masamang sanggol? Gumalaw ka at gumawa ng isang bagay dali. Alamin kung ano ang nangyayari. Inilabas ng mga banal na Diyos ang kanilang sarili na mga pandama sa lahat ng direksyon upang hanapin ang kinaroroonan ng masamang sanggol. Gayunpaman, mabilis siyang nakalayo kaya nawala siya ng walang bakas. Boom! Nang ang mga banal na Diyos na ito ay pinakawalan ang mga uri ng mga pandama ng buong lakas. Ang kanilang mga pandama ay halos nagka-materialize. Para silang mga searchlight, na nagwawalis pabalik-balik sa buong universo para malinaw na makita ang lahat. Boom! Habang ang lahat ay abala sa paghahanap sa bawat sulok ng paligid. Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang biglang nagmula sa isang napakalayo na kumpol ng bituin ng Yellow Cosmos. Sa mismong lugar, dalawang figure na may napakalaking enerhiya ang masiglang nakikipaglaban. Dahil ang mga alon ng enerhiya na ibinubuga ng dalawang figure ay masyadong malakas. Ang masa ng enerhiya na makikita mula sa kanilang mga katawan ay mula sa malayo. Naturally, nakikita ito ng bawat nilalang mula sa lahat ng direksyon at sabay-sabay. Nakita nila na may batang itim ang balat na humahabol sa isang batang kulay ginto ang balat. Ang batang itim ang balat ay agresibo sa mga mata na kapansin-pansing mabangis. Dahil dito, tila siya ang may ganap na kalamangan. Tungkol naman sa batang kulay ginto ang balat. Patuloy itong umatras, pilit na iniiwasan ang pagsalakay ng batang itim ang balat. Itim at bugaw ang mukha niya.
At maraming sugat sa katawan. It's the evil baby. The evil baby is here. Tuwang-tuwa ang lahat na naghahanap sa masamang sanggol. Tumalikod silang lahat at sumugod patungo sa malayong kumpol ng bituin. Boom! Ang dalawang bata ay lumikha ng isang kahanga-hangang mapanirang epekto sa labanan habang ang espasyo sa kanilang paligid ay nabasag sa mga piraso. Ang espasyo sa mabituing kalangitan ay kakaibang nasira at na-deform. Sa tuwing mahawakan nila ang isang nakapalibot na planeta, ito ay agad na sisubog sa mga piraso na mabilis na madudurog at maglalaho sa kawalan. Na walang iniiwan na bakas ng anumang labi. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na ang mga kaawa-awang nilalang na naninirahan sa mga planetang iyon ay agad na namatay ng walang kasalanan at walang anumang palatandaan. Nangganap na aktibo ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw sa katawan. Ang mga banal na Diyos ay sumugod sa kinaroroonan ng masamang sanggol. Nang mabilis hanggat maaari at ng buong lakas. Humph! Sa tingin mo ba mas mabilis ka sa akin? Ngiting-ngiti ang kulay abong lalaki mula sa Divine Corpse Palace. Sa simpleng pagwagayway ng kanyang kamay. Itinapon niya ang Divine Corpse Cloth. Nagbago ito sa kalagitnaan ng hangin at agad na naging isang maliit na puting tulay. Natapakan ng lalaki ang tulay na kanyang ginawa. Whoosh! Ang puting tulay ay biglang nasira sa mga limitasyon ng espasyo at oras. Binuhat nito ang lalaki at agad na huminto sa isang lihim na lugar sa likod ng masamang sanggol. Hindi masyadong malayo sa kanya. Ito ay halos 10,000 metro ang layo. Alam ng lahat na ang Divine Corpse Cloth ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Divine Corpse Palace. Personal daw itong pinadalisay ng isa sa mga founder ng palasyo. Nakabalot ito ng maraming bangkay at nasangkot sa mga kapalaran at sanhi ng maraming banal na Diyos. Hindi na ito malilimitahan ng espasyo at oras. Takpan mo ako. Tuwang-tuwa ang lalaking may uban at sinigawan ang iba pang miyembro ng Divine Corpse Palace upang tulungan siyang maiwasan ang anumang pag-atake. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumamit ng isang lihim na kasanayan. Nakuha niya ang ganitong uri ng lihim na kasanayan mula sa Divine Corpse Palace. Personal itong itinuro sa kanya ng isang senior leader. Damn it, pigilan mo siya. Ang iba pang 3 partido ay hindi maaaring tumayo lamang at panoorin siya na sinamantala ang pagkakataon upang mahuli ang masamang sanggol. Sa oras na ito, ang batang itim ang balat ay nakaupo sa ibabaw ng batang may gininto ang balat. Gamit ang magkabilang kamao para suntukin siya ng malakas sa abot ng kanyang makakaya. Bigla naman siyang napalingon na para bang may naramdaman siyang kakaiba. Ang nahadjop ng kanyang mata ay ang lalaking may kulay abong buhok na nagpapagana ng kanyang lihim na kasanayan. Mariin niyang tinitigan ang lalaki. Labis na nadismaya ang batang itim ang balat sa kanyang nakita. Ang mga banal na Diyos na ito, tulad ng isang grupo ng mga nakakainis na langaw, ay hinahabol siya. Iniistorbo siya at nakipag-away pa sa kanya. Nagalit at nadismaya ito. Whoosh! Biglang huminto ang batang itim ang balat. Binitawan ng batang may gininto ang balat. At agad na sumugod sa lalaking may buhok na kulay abo at saglit na tumayo sa harapan niya. Bang! Sinuntok ng batang itim ang balat sa gitnang bahagi ng lalaking may kulay abong buhok. Kung ano ang impyerno ang gusto mong. Natakot ang maputi at mabilis na umatras. Boom! Isang suntok na naman ang ibinigay sa kanya ng batang itim ang balat. Ngunit hinarang ng maputlang Divine Corpse Cloth ang kanyang pag-atake. Ngayon ay puno na ito ng mga mantsa ng dugo na lahat ay kumikinang. Ang mga agos ng espiritual na aura na may iba't ibang katangian ay bumulwak mula sa Divine Corpse Cloth. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga bangkay ang nakabalot sa loob ng Divine Corpse Cloth. At kung gaano karaming mga kaluluwa ang nasipsip nito. Tila naglalaman ito ng kakaibang uri ng enerhiya. Boom! Ang kamao ng itim na bata. Muling tumama sa Divine Corpse Cloth. Na nagpakawala ng isang kakila-kilabot na tunog sa lugar. Bang! Ang lalaking may uban ay natapon sa sobrang kakila-kilabot na puwersa mula sa pagkakabangga. Masyadong apektado ang kanyang katawan kaya tumalsik siya ng dugo. Taliwas sa kung ano ang iniisip ng karamihan. Ang Divine Corpse Cloth ay wala sa kanyang kontrol. Kahit na siya ang may hawak nito. Hindi dahil mahina ang Divine Corpse Cloth.
Ngunit ang lalaking may uban ay hindi sapat na lakas upang mahawakan ang hindi mabilang na kapangyarihan nito. Humph! Kumaway lang ng kamay ang batang itim ang balat at agad na inagaw ang Divine Corpse Cloth sa lalaking may uban. No! Ibalik mo sa akin! Takot na sigaw ng lalaking may uban. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Corpse Cloth na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan at hindi maaaring mawala. Whoosh! Ang batang itim ang balat ay sumili ng isang masasamang ngiti at sa hindi kapani-paniwalang bilis. Siya ay nawala at muling nagpakita sa harap ng kulay abon na lalaki upang muling suntukin. Tulong! Takot na wala sa kanyang isipan ang lalaking may uban. Kung wala ang Divine Corpse Cloth, nalaman niyang hindi niya kayang lumaban at matiis ang kamao ng batang may itim na balat na naglalaman ng sobrang lakas ng enerhiya. Hindi niya napigil ang sumigaw ng maraming beses. Puff! Sa isang huling suntok, tinamaan sa dibdib ang kulay abon na lalaki at agad na sumabog. Ang eksenang ito ay nagpakiliti sa anit ng lahat. Ang lalaking may uban ay isang batang talento mula sa Divine Corpse Palace. At kumpara sa iba sa kanyang koponan, ang kanyang lakas ay kapansin-pansin. Gayunpaman, kung wala ang Divine Corpse Cloth, hindi niya maprotektahan ang sarili mula sa pag-atake ng masamang sanggol. Pinatay siya ng masamang sanggol sa isang galaw lang. Boom! Matapos patayin ang may uban na lalaki, itinaas ng masamang sanggol ang Divine Corpse Cloth sa kanyang kamay at marahas na iwinagayway ito. Itinuro ito patungo sa isang banal na Diyos mula sa underworld. Tulong! Sa takot sa kamatayan, ang batang banal na Diyos ay tumalikod at tumakbo palayo. Puff! Dinurog ng puting tela ang batang banal na Diyos na mabilis na sumenga sa kawalan. Boom! Ibinuka ng masamang sanggol ang kanyang bibig at nagbuga ng madilim na enerhiya, na mabilis na kumalat sa buong mabituing kalangitan ng universo. Boom! Isang dagat ng nagngangalit na madilim na enerhiya, na ibinubugo mula sa masamang sanggol. Gangulong ng baliw at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa lahat ng direksyon. Puff! 5 o 6 na magkakasunod na Divine God ang nabigong makawala sa itim na enerhiya at dumanas ng kaparehong kapalaran ng Divine God na katatapos lang sumabog. Tumakbo ka! Umalis na tayo ngayon! Ang natitirang mga banal na Diyos ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ang masamang sanggol ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Kahit na sa isang maagang yugto. Ngayong nabaliw na siya, wala nang makakapantay sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumalikod at tumakas para sa kanilang buhay. Ang madilim na enerhiya, tulad ng isang malawak na dagat ng nakakalaso na usok, ay dumagundong at kumalat sa buong lugar. Saan man ito magpunta, lahat ng nasa landas nito ay maaaring namatay o nawala sa isang iglap. Ang mabituing kalangitan, na sumasakop sa isang lugar na ilang bilyong square miles, ay nawasak at nabura mula sa galactic na mapa ng universo. Sa kabutihang palad, hindi binalak ng masamang sanggol na sirain ang cosmos na ito. Kusa na lang niyang ginawa. Kaya't pagkatapos na lumawak ang madilim na dagat ng enerhiya sa 1 bilyong milya, unti-unti itong humina at tuluyang nawala. Oh my God! Is this true? Tapos na ba talaga? This is awesome! Ang mga buhay na nilalang ay lumabas lahat sa kanilang mga pinagtataguan at tumingin pabalik sa lugar na ganap na naging ganap na kawalan. Nakaramdam sila ng lamig sa buong katawan. Sa oras na iyon, ang masamang sanggol ay nakatayo sa gitna ng ganap na kawalan. Isang kampante ng ngiti ang lumitaw sa kanyang maliit na madilim na mukha. Labis na nasisiyahan sa kinalabasan ng kanyang ginawa. 2/3. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa paligid para sa kinaroroonan ng banal na sanggol. Mula nang matrap sa ilalim ng Karakoram Mountain. Sa mahabang proseso ng pagpisa, siya at ang banal na sanggol ay naging natural na magkaaway. Matagal na silang nag-away. Kaya, sa mga mata ng masamang sanggol, ang banal na sanggol ay isang taong kailangang alisin. Hindi siya titigil hanggat hindi napatay ang banal na sanggol. Whoosh! Sa isang kawalan, sa di kalayuan, isang gintong liwanag ang kumislap. Ito ay ang banal na sanggol at siya ay muling lumitaw. Naramdaman ng masamang sanggol ang kanyang presensya kahit na milya-milya ang layo.
Agad siyang sinundan. Nasa kamay pa rin niya ang Divine Corpse Cloth. Dustin, anong gagawin natin? Hindi ko inaasahan na ang masamang sanggol ay magiging napakalupit at karumal-dumal. Walang naglalakas loob na lumapit sa kanya. Lalo na't nagtatag ng isang aktwal na relasyon sa kanya. Sabi ni Ingram. Nakatayo sa tabi ni Dustin. Kailangan naming subukan ang aming makakaya at gawin lamang ang aming makakaya. Sabi ni Dustin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Dustin na may isang gintong liwanag na mabilis na kumislap papunta sa kanya mula sa malayo. Damn it, Dustin. The divine baby is coming towards us. And the evil baby is hot on his heels. Natakot si Ingram kaya nagbago ang boses niya. Ingram, umalis ka na dito. Nataranta at nabigla. Winigayway ni Dustin ang kanyang manggas at pinaalis si Ingram. Whoosh! Isang gintong liwanag ang kumislap at sumugod sa katawan ni Dustin. Whoosh! Pagkatapos, isang itim na ilaw din ang kumislap at sumugod sa katawan ni Dustin. Parehong nakapasok na ngayon sa katawan ni Dustin ang banal na sanggol at ang masamang sanggol. Masamang balita. Sa sandaling ito, naramdaman ni Dustin na parang bumagsak sa kanya ang isang balde ng nagyayelong tubig. Mula ulo hanggang paa. Walang alinlangan na ang masamang sanggol ay napakalakas. Bukod dito, mayroon siyang malupit at marahas na personalidad. Kung masira ang kanyang kalooban, agad niyang papatayin ang mga tao nang walang pinipili. Sa kabilang banda, ang banal na sanggol ay hindi rin mahina. Mula sa nakaraang karanasan ni Dustin, ang masamang sanggol ay nakahihigit pa rin sa banal na sanggol ngunit. Ngayon, nahuli na naman si Dustin sa isang mahirap na sitwasyon habang sabay na pumasok sa kanyang katawan ang masamang sanggol at ang banal na sanggol. Nawala nang masabi si Dustin at hindi niya alam kung paano tutugon. Siya ay talagang isang malakas na pag-iisip na tao. Tinatanggap ang buong pasanin sa kabila ng malaking pressure na kaakibat nito. Kung mahina lang siyang tao, malamang sa isang iglap ay maparalisa na siya. Dustin, si Ingram, Tyrone, at ang iba pa niyang kasama ay hindi napigil ang mapasigaw nang makita ang nangyari. Walang sino man sa kanila ang umaasa na ang masamang sanggol na ipinaglalaban ng lahat ay ang papasok sa katawan ni Dustin nang wala sa sarili niyang kusa. Ang siyam na Divine Gods of Light ay nakita lang kay Dustin habang hindi alam ang gagawin. Dustin, anong gagawin natin? Paano ka namin matutulungan? May ideya ka ba? Si Queen, isa sa mga babaeng banal na Diyos sa kanila, na nakasuot ng lila, ay agad na sumigaw ng may pag-aalala. Itinuring nilang lahat si Dustin bilang pinuno nila sa misyong ito. Ngayon, nang nahulog si Dustin sa isang posibleng sitwasyon, mabilis silang natarante at hindi maiwasang mag-alala para sa kanya. I don't think you could help me with this matter. It's much better if you leave as soon as possible. Leave the yellow cosmos now. Mariing ni Dustin habang sinusubukang panatilihin ang kanyang katinoan. Alam na alam niya kung gaano kritikal ang kasalukuyang sitwasyon. Sa parehong banal at masamang sanggol sa loob ng kanyang katawan. Walang sinasabi kung kailan siya maaaring mamatay. Parang ticking bomb ang katawan niya. Bukod dito, dahil sa nangyari, lahat ng iba pang grupo ng mga mandirigma ay inilipat ang atensyon sa kanya. Babantayan nila siya at sasalakayin pa siya kung may pagkakataon. Sa kabilang banda, napakahina pa rin ni Ingram, Tyrone, at ng iba pa para bigyan siya ng kamay at labanan ang lahat ng mga kaaway. Kaya, naisip ni Dustin na mas mahusay na hayaan silang mabawasan ang mga nasawi. Ano bang sinasabi mo? Paano tayo aalis at tatakas kung nasa delikadong sitwasyon ka? Alam ni Ingram, Tyrone, at ng iba pa ang nararamdaman ni Dustin. Ngunit nag-aalangan pa rin silang umalis. Gusto nilang maniwala na mayroon pa silang magagawa para tulungan siya. Samantala, ang mga mandirigma mula sa lahi ng hayop, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ay nalilito pa rin. Nahirapan din silang paniwalaan na sa isang kisap mata lang nangyari ang lahat. What the hell? Nangyayari na naman ang Moldita na ito. Bakit muling tatakbo ang masamang sanggol patungo sa katawan ni Dustin? Ano kayang iniisip ng batang yun? Sa mga nakasaksi sa eksena,
Si Ace ang pinaka-nabalisa. Dati, nakita na rin niya ng sarili niyang mga mata kung paano pumasok sa katawan ni Dustin ang masamang sanggol. Ito ay tama pagkatapos niyang mabaigo na maitatag ang kanyang mga koneksyon sa masamang sanggol. Kaya naman, hindi niya inaasahan na sa pangalawang pagkakataon ay mauulit pa ang parehong bagay. Anong kakaiba sa katawan ng lalaking iyon? Nakakabaliw ito. Pumasok na naman siya sa katawan niya. Malakas na pagmumura ni Ace habang naglalabas ng galit at pagkadismaya. Medyo naiinggit talaga siya na mas gusto ng masamang sanggol si Dustin ng 2 beses sa isang hilera. Kung tutuusin, desperado na rin siyang magkaroon ng koneksyon at mapalapit sa masamang sanggol. Gayunpaman, lubos siyang nabigo muli. Walang sino man ang makakaisip kung ano ang tumatakbo sa isip ng masamang sanggol para sa paggawa ng parehong bagay sa 2 magkasunod na beses. Kayong lahat, palibutan mo agad si Dustin. At huwag siyang makawala, sigaw ni Ace sa taas ng kanyang mga baga. Actually, ang mga warriors mula sa ibang grupo ay nagsimula ng palibutan si Dustin bago pa man utusan ni Ace ang kanyang mga tao. Dahil nasa katawan ni Dustin ngayon ang masamang sanggol. Gagawin nila ang lahat para pigilan siya sa pagtakas. Kasabay nito, naitago na rin ng masamang sanggol ang sarili sa katawan ni Dustin. Wala man lang silang makitang bakas sa kinatatayuan nila. Dahil dito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ng lahat. Kahit na siya ang kanilang target sa lahat ng panahon. Ang mga mandirigma ay labis na nag-iingat sa masamang sanggol. Pero, kung si Dustin lang, confident sila na kakayanin nila siya ng maayos. Naisip pa nila na ito na ang kanilang perpektong pagkakataon para makuha ang masamang sanggol. Dahil walang indikasyon na malapit nang lumabas ang masamang sanggol. Naisip nila na mabibihag na lang nila si Dustin. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon sila ng pinakamagandang pagkakataon na makuha ang masamang sanggol pagkatapos. Hoy, brat! Kung ako sayo, susuko na ako. Sigaw ni Beasley habang kumikilos. Itinaas niya ang demonic jar sa kanyang kamay, na kung saan ay umaagos ang isang kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip. Tumakbo siya patungo kay Dustin. Sinusubukang ipasok siya sa garapon. Kasabay nito, umalis din si Ace at sumugod kay Dustin. Iwinagayway ang demonic flag sa kanyang kamay. Inihagis niya ang bandila patungo kay Dustin, na nagbabalak na mawalan ng kakayahan. Sa kabilang direksyon, ang lalaking nakaitim mula sa underworld ay pinakawalan ang soul summoning flag, na isang sikat na kayamanan ng underworld, at mabilis na humakbang patungo sa Dustin. Nang makita ito, lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay naglunsad din ng kanilang mga lihim na kakayahan at mga kayamanan ng mahika sa pagtatangkang sakupin si Dustin. Habang silang lahat ay sabay-sabay na umaatake. Nasa isip pa rin nilang hulihin ng buhay si Dustin dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari sa masamang sanggol sa loob kung si Dustin ay tumanggap ng matinding pinsala. Hindi tayo pwedeng tumayo lang dito. Protektahan mo si Dustin. Alam ng mga Diyos ng liwanag na maaaring mangyari ito. Kaya pinatatag nila ang kanilang pasya. Nagkalat sa paligid ng Dustin. At pinaandar ang kanilang mga magic treasures na palayasin ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Bago sila umalis para sa kanilang misyon, binigyan ni Parker ang bawat isa sa kanila ng isang magulong magic treasure. Binigyan din niya sila ng ilang malalakas na rune kung sakaling kailanganin nila ito.